At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 310 para kay season 4 natin kay Kalbo. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa pagtapos din ng ganung kadali lang ni Blue sa isang dragon threat level na halimaw. At ito labas ngayon dyan si Blue sa may building na akala mo walang nangyari. At ito nga ngayon ang continuation yan. Punta na itong si Blue rito kala Hit at kala mo na stand dito. Itong sila Hit, di sila kumikibo, sabay maya maya ay binati na ni Hit. Etong si Blue, sabi niya nga dyan, Blue, nice one. Sabi ng ganyan. So parang nahihiyain na pinapawis. Etong si Hit dyan, sabay maya maya, eto nga salita na. Etong si Blue, sabi niya nga dyan na good job, job well done para rito sa mga hero ng Hero Association kasi nga na-hold nila yung mga halimaw at hindi na nila napalayo yung mga halimaw. So kumbaga hindi sila kumalat sa ibang mga city pa. So kaya ito, sabi ni Blue na okay na silang mga Neo Heroes na yung bahalang mag-clean up sa mga natitirang mga halimaw dyan. At ito nga ngayon, paalis na si Blue. Sabay sabi niya nga rito na pero teka lang, nasira daw itong espada ni Hit kasi kita niya putol eh. At ito ngayon, may nilabas dito ng isang bagay itong si Blue at pagkatapos nga niya, zoom! Dito ina-activate niya itong espada, so parang electric na sword pa itong gamit-gamit ni Blue at bilang hinagis niya rito yan kay Hit, sabi niya nga dyan na ayan, para kay Hit, pwedeng gamitin ni Hit itong espada na to kasi total naman, marami daw spare niyan itong si Blue. At ito nagulat ngayon dyan itong si Hit at ito ngayon biglang inactivate ni Hit itong yung equipment, yung espada at namangha siya. Sabi niya nga dyan, aba talaga naman napakalupit talaga ng Neo Organization kasi ang gaganda ng mga equipment nila tapos ang dami pa nilang miyembro at not to mention yung mga na-gather pa nila ng mga Neo leaders, talagang ang lupit, ang lalakas nga raw at kabilang doon ay ang si Blue. At so ito ngayon tuloy ni Hit na araw-araw daw talaga nag-work hard siya, nagtatrabaho siya maigi kasi yung aim niya umangat yung kanyang rango, maging A-class siya kasi nasa B pa lang eh etong si Hit. Pero sa nakikita niya nga raw dito ay parang gusto niya na rin na mag-transfer dyan sa Neo Organization. But then maya maya ay sagot na etong si Blue, sabi niya nga dyan pero dyan din sa side ng Hero Association may mga nahalo rin ng mga lakas na individual na hindi kasama sa S-class. Sabi niya parang katulad ni Saitama. At ito salita na etong sila Poison, etong sila Locust Man, sabi nila Saitama, sino yun? Di raw nila kilala, sabi niya ganyan. Pero itong si Poison, sabi niya parang pamilyar, parang naririnig niya na yung pangalan na yan. But then maya maya pa ay biglang may nagsalita dun sa likuran nito nila Hit. Sabi nga niya dyan, teka, yung tinutukoy mo ba si Saitama, isang A-class hero, tropa ko yun, kaibigan ko yun, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, labas ngayon dito etong si Forte, so kasama pala siya dyan sa nakikipaglaban sa mga halimaw. At eto ngayon, tingin etong si Blue dyan kay Forte, sabay salita na itong si Blue, sabi na nga dyan, ayun, eksakto, perfect yung pagdating nito ni Forte kasi kung kakilala niya raw ay ang si Saitama, pwede raw ba na-kontakin niya si Saitama kasi meron daw gustong sabihin etong si Blue dyan kay Saitama, gusto niya na meron silang pag-usapan ganyan. At so ito ngayon, sagot si Forte, sabi niya nga dyan, teka lang, hindi ganun yun, sabi niya ganyan, dahil kung meron daw gustong sabihin etong si Blue kay Saitama, sabihin niya raw rito kay Forte at siya na yung bahalang magsabi nun kay Saitama. At ito ngayon, pinaliwanag na nga ni Blue yung gusto niyang sabihin kay Saitama at sinabi niya nga rito kasi balak niya na pag-isahin sana yung Neo Organization at saka nga yung Hero Association. At ang plano niya, si Saitama maging kabilang siya sa mamumuno sa magte-take ng command para nga pag-isahin yung dalawang magkabilang panig na yon. At ito nga tuloy nga ni Blue kasi nga yung tension sa pagitan ng Hero Association saka ng Neo Organization mas tumataas at di niya raw inaasahan kasi na ganoon yung mangyayari. At ito nga tuloy nga ni Blue rito na ayaw niya naman daw na mapunta sa bad side yung Neo Organization. But then ito nga biglang sagot na dyan itong si Blue, sabi niya nga dyan pero sa tingin niya hindi magiging maganda yung kalabasan niya ng pinaplano nito ni Blue, sabi niya ganyan. Kasi ang tuloy nga nito ni Forte na si Saitama raw minsan tinanong niya kung bakit gusto niya maging hero, kung bakit niya ginagawa yung bagay na yan, saka kung ano yung gusto niyang image sa pagiging hero. So di raw sinagot ni Saitama ng directly yung tanong na yun, pero simple lang daw yung sinabi ni Saitama. Ginagawa niya itong pagiging hero kasi hobby niya lang daw yan, sabi ng ganyan. So yan, alam natin yan na ginagawa lang ni Saitama nga itong pagiging hero kasi nga hobby niya lang yan, libangan niya lang. Natin tutuloy ngayon ni Forte na silang lahat ng mga hero, yung kanilang trabaho na pagiging hero, somehow ginagawa nila yan kasi may part na parang hobby nga nila itong pagiging hero. At ayun nga di ba may imahe sila na binubuo, kaya nga yung kanilang costume kasama yan sa pagpopromote na kung anong image yung gusto ngang
talagang i-promote nila sa kanilang pagiging hero. Pero itong si Saitama, talagang 100% hobby niya lang daw talaga itong ginagawa niyan to. Kaya sa tingin nga raw nito ni Forte, hindi para kay Saitama yung trabahong sinasabi niya na siya yung mamumuno sa both sides, sa Neo Organization pati sa Hero Association para pagbuklo din yan, kasi hindi raw naman daw ganyan yung tipo ni Saitama. At ito nga biglang baling na itong si Forte dyan kay Blue, sabi niya nga dyan. At speaking of yung pagiging leader, parang di din daw ganyan itong si Blue, parang di siya nabibilang sa mga top tier. So grabe, ang lupit talaga magsalita nito ni Forte. At ito nga ngayon tuloy ni Forte kasi nga ganito raw yan. Gusto raw ni Blue na sumunod sa kanya both sides, yung Neo Organization saka yung Hero Association, habang itinataya nila yung kanilang buhay sa frontline kasi nga delikado yung kanilang trabaho raw ng pagiging hero. Nakikipaglaban sila sa mga halimaw, kaya hindi raw ganun kadali yun, masyadong pushy itong idea ni Blue. At usually kapag ganyan daw kasi yung gustong sabihin ni Blue sa mga taong sa paligid niya, isa lang ibig sabihin nun. Gusto ni Blue na ipagkatiwala sa kanya ng mga tao yung kanilang buhay. Usually kapag ganyan daw, yung magtitiwala lang sa'yo yung talagang kaibigan mo o di naman kaya yung talagang mga tao na tinitingala ka, o di naman kaya ay may quality daw ba etong si Blue kahit papano, na yung kapag nakita siya ng mga tao sa paligid niya, masasabi nila na okay, sige, ipagkakatiwala namin yung buhay namin dito kay Blue. So may ganyang katangian daw ba etong si Blue? So masyado raw bata, saka masyadong seryoso at naive etong si Blue, sabi nga dyan ni Forte. So parang minamak niya etong si Blue. Pero yun nga, biglang sagot at si Blue, sabi niya nga dyan, hindi niya raw maintindihan yung sinasabi nito ni Forte. Kasi nga raw, oo, bata raw itong si Blue, pero isa siyang bata na reliable at talagang nagagawa niya yung trabaho niya ng maigi. Tinatapos niya nga raw yun ng maayos. Kaya raw, sagutin daw nito ni Forte, ano pa yung kinakailangan gawin nito ni Blue. Sabi niya ganyan, ano yung kulang sa kanya. At yung pagkatapos nga nito, is yan. So hanggang dito lang itong sa episode 310 natin. So yun ang lupit nito ni Forte parang na-challenge niya dyan itong si Blue. Pero yun nga, medyo mayabong pa rin talaga magsalita dyan. Itong si Forte talagang di siya nagbago. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay episode 310 natin. At yan ulit ay hintay-hintay lang para sa next episode natin. So yun, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.